Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may tasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Gising na po tayong lahat ngayong Tuesday morning. Ating gugulin ng araw na ito sa pagkilos tungo sa tuluyang pagbangon mula sa iniwang sugat ni Bagyong Yolanda. Harapin natin ang buhay at kalimutan ang nakalipas. Ayon nga sa famous quote ni Buddha, "Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment." Simulan na po natin ang ating programa, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV, nangunguna sa paghatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Ari Bayona, makakasama nyo ngayong Martes, November 19, 2013. Sa parehong araw na ito noong taong 1956, isinilang si Aileen Collins, ang kauna-unahang babae na naging piloto ng isang space shuttle, ang STS-63. Sa kabuuan, 537 hours ang kanyang ginugol sa paglalakbay sa kalawakan. Samantala, atin ding alamin ang updates mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Humigit kumulang 4,000 katao nang nasawi habang mahigit 18,000 ang sugatan at mahigit 1,000 katao naman ang nawawala. Ito ay kaugnay pa rin ng pananalasa ni Bagyong Yolanda sa bansa. Ayon sa pinakahuling tala ng NDRRMC, sa kabuuan mahigit 2 milyong pamilya na ang apektado ng pananalasa ng bagyo sa 57 syudad sa Regions 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 10, 11 at Caraga. Dama pa rin ang matinding epekto ni Bagyong Yolanda dahil sa mga sinira nitong istruktura at ari-arian. Umabot na sa mahigit 500,000 ang nawasak na tahanan. Sa kabuuan, nagkakalaga ng mahigit 10 billion pesos ang nasirang agrikultura at istruktura. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang operation sa Tacloban Airport at dagdag pa dyan, hanggang ngayon ay nararanasan pa rin ang power outage sa Regions 4B, 5, 6, 7 at 8. Wala pa rin supply ng tubig ang Barbaza Antique at ibang mga municipalities ng Capiz at Iloilo. Sa Leyte, sapat na umanong supply ng tubig as of November 15. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang rescue at relief operation sa mga lugar na tinamaan ni Bagyong Yolanda, lalo pat nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong bansa. At mga kabayan, sa puntong ito napuntahan po natin, ano nga kaya nga aasahan nating lagay ng panahon ngayong araw ng Martes? Para nga po bigyan tayo ng update, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang. Good morning, Mr. Galang. Maraming salamat, Hari, at magandang umaga din. Alright, Mr. Galang, pag-usapan po natin ito para maging laging handa ang buong bansa. Meron po ba tayo ngayong namamataang panibagong bagyo na nagbabadyang mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po, wala tayong namamataan anumang low pressure area o namumuong sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob po ng 2 hanggang 3 araw. Alright mga kababayan, sa loob po ng 2 hanggang 3 araw, asahan po natin na wala pong anumang sama ng panahon, low pressure area o bagyo na mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility. Good news po yan. At Mr. Galang, kasabay ng pag-iral ng tail of a cold front na nakaapekto rin sa bansa ang hanging amihan. Kaugnay niyan, magdadala ba ito ng maalong mga karagatan? May nakataas pa rin po ba tayong gale warning sa ngayon at anong mga baybayin po ba ang apektado o saklaw ng nasabing babala? Sa ngayon po, meron tayong nakataas na gale warning dito sa Northern Seaboard. Dito po sa seaboards ng Northern Luzon, pong buong baybayin ng Northern Luzon. Kasama na po ang Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon. At pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin mangingisda na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Hanggat maaari po, iwasan po munang pumalaw dun sa mga nabanggit na lugar. At yun naman pong malalaking vessel, mag-ingat po sa malalaking wave na pwedeng i-generate ng surge ng Northeast Monsoon.
Alright mga kababayan, meron pa rin pong nakataas na gale warning. So patuloy po ang aming paalala sa mga kababayan natin mangingisda at ganun din sa mga kababayan natin maglalayag, no, na wag po muna kayong pumalaot sa mga nabanggit na baybayin nang sa gayon ay maiwasan po natin ang anumang panganib. Mr. Galang, dagdag kaalaman ngayong Tuesday morning. Sa darating na November 26, makikita po natin ang last quarter moon. Ano po bang idudulot ng last quarter moon sa ating tides? At meron din ba itong idudulot sa lagay ng ating panahon? Sa ngayon po, wala pong dapat ikabahala yung mga kababayan natin kasi wala pong epekto ang first quarter moon o last quarter moon dito sa taas ng alon o yung tide na tinatawag sa karagatan. Parehong wala pong epekto yan. Ang merong epekto lamang po itong full moon at saka new moon. Alright mga kababayan, ang last quarter moon po, wala pong magiging epekto sa taas ng ating mga alon at ganoon din po yan sa lagay ng ating panahon. Ang tanging buwan lamang po na nagkakaroon ng epekto sa ating tides ay yan pong tinatawag natin na full moon. Good news po yan, no? At Mr. Galang, ito, tuloy-tuloy po natin ng good news, no, para mabigyang gabay ang ating mga kababayan. Ngayong Martes, good weather din ba ang aasahan natin? Ano po ba nga nakakasaad dyan po sa 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa? Apektado po ng tail end ng cold front itong Central Luzon, kaya ang Bicol region, ang mga probinsya ng Aurora at Quezon, makakaranas po yan ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dahil din po sa umiiral na tail end ng cold front. Ang natitirang bahagi po ng Central Luzon, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Cagayan Valley Region, makakaranas po ng puno-pulong mahinang pag-ulan. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, pulo-pulong pag-ulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat po ang mararanasan. Alright, maraming salamat po sa inyo ibinahaging mga impormasyon, Mr. Galang. Last few reminders po para sa ating mga kababayan na makararanas ng direktang epekto ng tail end of a cold front. Sa ngayon po yung mga kababayan natin sa may Bicol region at dito sa Aurora at Quezon, maging handa po sa light to moderate na paulan na pwedeng idulot ng tail end ng cold front. At inuulit ko lang po yung mga areas na nasa gale warning, yung mga kababayan natin mangisda, hanggat maaari iwasan po munang pumalaot sa mga nabanggit na lugar. Alright, maraming salamat po Mr. Galang at mga kababayan, atin nga pong nakapanayam si Pag-asa Weather Forecaster June Galang at siya'y nagatid sa atin ng update hinggil sa asang lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. At ngayon naman silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise 5:59 a.m., lulubog si Haring Araw sa ganap na 5:24 p.m. Ang ating moonrise 6:48 p.m., ang ating moonset 7:06 a.m. May illumination po yan na 98% at makikita nga po natin ang last quarter moon sa darating na November 26. Mga kabayan, ang last quarter moon ay ang lunar phase kung saan kalahating parte lamang ng buwan ang naiilawan. It rises around midnight and sets around noon. At para naman po sa tidal predictions, along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide 10 p.m., 1.05 meter ang taas niyan. Low tide natin 6:01 a.m., may taas po yan na negative 0.90 meter. At mga kabayan, sa aming pagbabalik, sisilipin po natin ang aasahang lagay ng panahon for the next 3 days. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Panahon TV.